Nako, breaking news, Marcoleta po, may isiniwalat po dito na tiba-tiba, no? 3B kita ng mga oil company kada araw, sabi po ni Senator Dante Marcoleta, no? Ito na siya sabi natin na kung talaga ba ang Strait of Hormuz ay kumukuha sila. Di ba tinalakay ito sa Net 25 at tinalakay dito ni Senator Marcoleta sa Senate hearing na kung talaga bang meron bang may pagkakataon ba kumuha tayo sa karatig bansa natin katulad ng Singapore at mga iba pang mga pwedeng daan ng barko maliban sa Strait of Hormuz. Kasi pag nangyari po sa Strait of Hormuz tayo kumukuha, tiyak may pagtaas talaga ng oil. Pero kung hindi pala doon kumukuha o porsyento lang kumukuha, kaduda-duda ang pagtaas ng langis. Di ho ba? Yan po ang sinabi ni Senator Dante Marcoleta. Ngayon, basahin po natin dito na sinasabi ni Senator Dante Marcoleta kung ano ang tinutukoy niya sa pagtaas ng langis. Ayan, no? Tiba-tiba, 3 billion kita ng mga oil company kada araw, Marcoleta. Tinatayang mahigit 3 billion umano ang kinita ng mga kumpanya ng langis mula ng atake ng US ang Israel ang Iran isang buwan na nakaraan. Ito ang binunyag ni Senator Dante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Protective Response and Oversight for Timely and Effectively Crisis Strategy. Ayon kay Marcoleta, bago pumutok ang kaguluhan sa Middle East, inihayag ng Malacanang ng 60 na araw ang supply ng produktong petrolyo sa bansa at makalipas ng 2 linggo, lagpas 120% ang itinaas kada litro sa porsyento ng diesel at gasolina. Nakakapagtaka naman. Sabi ko nga sa inyo hindi ko alam kung paano procedure netong langis na to Parang sa akin lang kasi, katulad ng dito sa aking kapitbahay, dati, no, meron akong bibiling LPG. Meron ang tinda nila LPG lagpas 600, baka 600 plus yung LPG nila sa loob ng warehouse nila, no? Nagtaas bigla yung petrolyo, nagtaas ng langis. Aba, kababalita lang, mamaya taas na rin sila. Nagtataka ako, bakit ganun? Ibig pala sabihin yung mga stock nyo nagtaas na rin. Ganun na-apektuhan yung stock nyo. Hindi nyo naman, yung stock nyo na yan matagal nyo na stock yan Di ho ba? Kaya pag tumaas, kung maapektuhan pa yan, mga 1 month pa, pag naubos yung stock nyo, doon kayo bibili, doon maapektuhan. Yun ang nakikita, dito nakikita, parang ganito nangyari. Pero hindi ko siya sabing ganito nangyari Sa akin lang, teorya ko lang. Halimbawa, ang pag-uusapan natin ang diesel, sabi ni Senator Dante Marcoleta, sabi ng President, before the war broke out, we had 60 days of supply. So after 2 weeks, your 55 per liter, tumaas ang average 125 per liter. 996,348 liters per month ang consumption natin sa diesel. So nagkaroon ng increase ng 70 per liter. After 2 weeks, that to 127%. At kung susumawin, ayon kay Marcoleta, 2.332 billion kada araw ang approximately ng gross income ng oil companies. Is the computation correct? Kasi kinukuha po ninyo ang inventory. Wala pa naman, di pa naman umaangat. 2 weeks pa lang nakaraan ng giyera sa adpa niya. Samantala, sa presyo naman ng gasolina bago ang giyera, 50 lamang ang presyo ng gasolina at naging 80 ang presyo nito kada litro matapos ng 2 linggo. So meron pong difference 30 per liter, ang increase ng 67%. Talagang si Senator Marcoleta talaga genius, no? Compute niya talaga, no? Hindi katulad ng isang chairman dyan na bugok na pangbabatikos lang, pamimerso na lang alam. Di ba? Umabot sa 4,521 barrel ang gasolina ang nakakonsumo ng bansa kada buwan. Kung pagsasamahin ng diesel at gasolina, ani ni Marcoleta, aabot ng 3 billion ang gross income kada araw ng kumpanya ng langis sa loob na lamang dalawang mula na pumutok ang kaguluhan sa Middle East. So, pinagsama natin po ang dalawang per day ito na. Pinagsama nila kaya naging 3 billion, no? Yes, sabi natin, talaga napaka-utak nito si Senator Dante Marcoleta. Talaga binunyag niya, no? Binuking niya na 3 billion kada kita yata per day, no? Hindi ko sasabing, si Senator Marcoleta sabi, hindi ako. No? O ngayon, nakakatawa dito, natawa ako sa sinabi ni Gonson dito. Ngayon, sabi ni Senator Marcoleta, hindi ba tayo makakagawa ng paraan na kung saan, napapanahon na kasi, nakukuha tayo ng langis, hindi sa Strait of Hormuz, kasi alam naman natin, pwedeng targetin ng rocket, ang gera sa Iran, o po pwede ano man di tayo padaanin doon, hindi pa kasi wala kasiguraduhan Hindi ba pwede, sabi ni Senator Marcoleta, na kumuha tayo, suggestion lang naman na may karating bansa, pwedeng China, di ba? Pwedeng Singapore, pwedeng Japan, di ba? Kaya syempre, eto,
na hindi to malabo hindi to malabo. Pwede mangyari, pwede, may possible. Kaya nga sabi ni Rowena Guanzon, BBM, ipadala mo si Tariela sa China para bumili ng fuel. Hindi, kahit hindi naman rektang dinala si Tariela sa China para bumili ng fuel, ibig sabihin, tao pa rin ng gobyerno ang makikipag-ugnayan sa China na bagay na pinaniwalaan nila si Carpuet. Di ba? Pinaniwalaan nila yung grupo ni Carpuet na sasabi, may palowes-rowes lang pa daw, makapili daw si Senator Marcoleta, pro-China daw. O ngayon, saan kayo nagkukumahog ngayon na lumapit para sa kailangan ng langis? Ngayon, hindi pa naramdam niya kasi may langis pa tayo extra. Paano kung wala na para walang bigay? Kakayanin nyo kaya? May magbibigay kaya sa atin na mura? Kung may magbigay ba, mahal. Iinday nyo pa rin. So may ganang paraan. Di ba? Yung makapili nyo at pro-China nyo, sinasabi si Senator Marcoleta, tama pala si Tatay Digong at si Senator Marcoleta. No? Ba't tayo makikipag-away sa mga to? Di ba? Powerful na bansa to eh. Diba? Palibasa, itong Carpuet na to, ha? Ang sabi ko nga sa'yo, uulit ko sasabihin sa inyo, ang turing pala dito sa pakikipag-away na to, away kapitbahay. Di ba? Ibig sabihin, pag away kapitbahay, wala nang bati-bati. Hindi niya alam na apektado yung trade, oil, tourism, yung investment, lahat maapektuhan eh. Yung OFW, hindi niya naisip yan. Kasi ang ikala nila, away kapitbahay lang to nangyayari sa China. Ikaan niya, payag ka ba sa kapitbahay mo may nag-squat? Hindi ka ba magagalit sa kanya? Tinutukoy nila yung WPS kung sakali daw inaangkin ng China. Ang sagot ng mga bangag vloggers, magagalit kami, aagawin namin yung makikipag-away kami. No, hindi sa lahat ng paraan, pakikipag-away ang solusyon. Tandaan niyo yan. Ha? Yan ang tinanim sa inyo ng mga leader na binoto nyo, na kung saan mahihina mag-isip. Ha? Dapat itinatanim sa inyo tulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan nakakagawa ng paraan. Hindi sa pamamagitan ng gulo at away. Sa pakikipag-usap na maayos. No? Yan, katulad nito, oil. O ngayon, biro lang to ni Ma'am Rowena Guanzon. Pero syempre, hindi naman si Tariela papadala doon talaga. Hindi naman po dati sinasabi si Tariela papadala sa China, hindi yon. Ito biro lang to, pero syempre may laman. Ano ibig sabihin? Tatamaan lahat ng sabi maka-China. Di ba yung mga opisyalis pa? Talaga bang makapili kayo? Mga pro-China kayo? O ano kayo ngayon? Ha? Nawalan tayo ng oil. Karma na naman kayo. Yan ang hirap sa inyo eh. Lagi kayong kinakaharma. Di ba? Kasi sinasabi nyo ba naman na pro-China, makapili kayong mga kumakampi sa China. Labas-labas pa kayo ng statement. Lahat ng kumakampi sa China traitor sa Pilipino. O ngayon, pakikipagkampi ba itong gagawin na to sa oil? Kung sakali sa China tayo kukuha, anong katibayan? Ito, pakita ko, katibayan sa inyo, ha? Papakita ko. Marcos Jr., ha? Nakiusap na rin sa China na kung maaari, supplyan naman tayo ng langis. Nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa ilang bansa kabilang ang China, India, Japan, Thailand, Brunei, at South Korea para sa posibleng supply arrangement sa langis. Yan sabi ko, may joint joint oil agreement yata, hindi ko alam, parang gano'n eh. Yung kasama ang Pilipinas sa pakikipagkaisa para yun lang matuklasan ba? Parang ganun eh. Meron pang ganun eh. O ano ngayon? Hindi, ito talaga si Marcos, si Junior, hindi naman niya sinasabi ayaw niya sa China eh. Ang nagsasabi lang yung mga tauhan niya. Di ba? Isa pa dyan, parang sabi ni Atty. Vic Lucaret. Di ba? Para bang nagpapatunog. Alam mo, parang ayaw nila sa China. Sa ano? Dapat, ganito lang yan. Kung ayaw mo sa China, sa anong dahilan? Dapat may part-part ka eh. Dahil inaagaw yung WPS, pero hindi ko gusto, ganito lang. Ayaw ko sa China sa part ng inaagaw nila WPS. Pero gusto ko ang China, maliban sa WPS na pag-agaw nila, sa kanilang mga ekonomiyang iaambag sa Pilipinas. Yan dapat. Hindi yung porket kaaway mo yung WPS, kaaway mo lahat. Diba? Kasi tinuruan kayo ni Carpuet eh. Ngayon, pahiya ka Carpuet. Anong gagawin nyo? Kakabig kayo? Ha? Pro-China pa rin, makapili pa rin. Hindi yan kasi tinuro sa inyo eh, nila Carpuet eh. Na kapag pala away ng bansa, away ng kapitbahay lang pala, hindi ganun maituturi ang itong sitwasyon na to. Di ba? Eto kung saan, hindi away ng kapitbahay, literal na away ng bansa ito. Alitan, hindi naman away talaga, alitan sa teritoryo. Sabi ko nga sa inyo, hindi porket kaaway mo yung nanay ng girlfriend mo, ikaaway mo na rin yung girlfriend mo. O kaaway mo na yung asawa mo. Hindi ganun. Kung ganun pala, turing mo, kaaway mo nanay niya, kaaway mo ng girlfriend mo, di hiwalay mo na asawa mo. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Hindi porket kaaway mo yung China na WPS, kaaway mo na lahat. Pati lahat ng makipag-usap sa China, lahat, ayaw namin sa'yo, spy ka, biruin mo.
may spy daw sa, sorry ako sarili may spy daw sa Pilipinas, ini-spyan. Ano may spyan sa atin? Anong i-spyan sa atin? Matatalino mga sektor natin. Ano i-spyan sa atin? Yung kurakot na maleta? I-spyan? Anong i-spyan sa inyo? Anong titiktikan sa inyo? Ha? Meron pa bang itinatago ang bansang Pilipinas para may kayamanan pa bang dapat ispayan? Nasa bulsa na ng mga dapat na mastermind. Ngayon na nga iniimbestigahan ngayon. Kuha nyo. Di ba? Anong ispayan? Ako sa akin lang yun. Ewan ko kung may spy talaga o ano. Ewan ko ano ini-spy nila. Kung ano spy na duda nila. Di ba? O ngayon, di ako may sabi niya ito. Sa gitna ng tumitinding tensyon, sa silangan, patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inihayag ni Pangulo Marcos Jr. aktibo ng makipag-usap ugnayan sa Pilipinas at iba't ibang bansa, kabilang China, upang matiyak ang tuloy na supply ng enerhiya sa bansa. Sabi ng iba. Pagkatapos niyong bastusin ng ibang senador at nag-react ang embahada ng China, di ba? Nagsasagutan niya nakaraan, di ba? Yung mga kunwari, Maki-Pilipino kami, mahal namin ang Pilipino, wag niyong babastusin ang mga Pilipino, mga Chinese kayo, mga embahada. Kapal na mukha ng mga senador iba, no? Wag na babastusin. Matagal na po tayong inaano ng China sa WPS, nag-aagawan dyan. Ngayon lang kayo nagsalita kung kailan tinira kayo. Tama, mali. Kung hindi pa pala titirahin ng mga senador nang sinasabi nilang China, tinira sila, hindi pa nila pinatanggol ang mga Pilipino. Tama, mali. Kayo maghusga. Matagal na tayo nakipag-alita, ha? Panahon pa lang tatay Digong nakipag-alita na tayo sa WPS na yan. Pero hindi kayo nagsalita, ha? Kung talaga mahal nyo Pilipino, maging senador man kayo o hindi, o dati kayo senador, magsasalita kayo, doon pa lang. Hindi ngayon. Kung kailan tinira kayo, na sinasabi nyo tinira kayo ng China, doon kayo nagsalita, tapos sabihin nyo, mahal nyo Pilipino, pinagtatanggol namin ng Pilipino, hindi nyo pinagtatanggol ng Pilipino, ipinagtatanggol nyo sarili nyo kasi tinira kayo. Di ba? Hindi nyo pinatatanggol ang Pilipino dahil sa ginagawa ng China. Anong katibayan? Yung flood control, di ba? Sabi ko, paulit-ulit yung sinasabi, hindi nyo kapitanggol ang Pilipino sa flood control eh. Di ba? O ngayon, ang dami nga nagsasabi, tinabla daw si BBM ni Xi Jinping. Hindi naman. Hindi naman ganoon sa China eh. Hindi naman katulad dito, layas! Layas! Tapos biglang magtatawag ng meeting nyo, meeting tayo. Di ba? Meeting tayo, usap tayo. Di ba? Hindi naman ganoon si Xi Jinping. Hindi naman tatablahin ni Xi Jinping si BBM. Di ba? Kasi nakaraan kakamayan yata, parang hinarang yata si BBM. Hindi, for security kasi ni Xi Jinping yon. Di ba? Ganoon lang yon, no? Okay, dumako tayo dito sa mahiwagang balita ng Net25 na talagang nakakapagtindig balahibo din na baka lang kung anong ba talaga balak ng Iran sa mangyayari ngayon. Kung magpatuloy ang gera hanggang ngayon, hindi natin malalaman kung ano buwan. Marami nagsasabi, di ba, mag-imbak na kayo, mag-stock na kayo ng pagkain. Pero hindi natin alam ano mangyayari, kaya nagsasabi ng mga ganun mga tao eh. Nagdeklara na nga. Ayan. Eto naman, Jen, ang Iran. Ito dapat ang pinag-uusapan nyo dyan sa house eh, no? Oh. Paano ba natin mapapahinuhod ang Iran? Na mapagbentahan tayo, huwag tayong harangin. Alam mo ba, meron naman palang statement ang Iran doon sa mga gustong makadaan sa Strait of Hormuz. Bukas na, okay na tayo. Oo, wala problema. Eto, Padala nyo si yung spokesperson ng Coast Guard ba yun? Pabili natin ng langis. Pupunta na nandun eh. Padala mo na. Basta Hindi na pinag-usapan kung dollar yuan ito, lahat na. makakuha ka lang ng insurance mo, ha? Kasi ano yun requirement eh. Requirements. So, oo. baka nga naman kung ano mangyari sa barko mo, at least insured. Ano ba yung insurance mo dyan? Yung, ano nga ba yun? Kahapon pa din iniisip yan eh. ano pangalan? Si Kamulong. Kamulong nakalimutan nyo na kami. Nakalimutan tuloy namin. Yung insurance. Hindi nyo na sinusuportan yung program eh. Nakalimutan na tuloy namin. Ano ba sabi ng Iran? Ano sabi? Non-hostile vessels, ha? Non-hostile vessel. Ibig sabihin yung mga hindi kalaban. Hindi naman sangkot ng bansa. Doon na lang. Hindi banta sa kanila. Hindi makikipag-away. Okay. Non-hostile. Walang layuning
umatake, Oo. non-hostile vessels. Including, eto na Jen, ang matindi. Ano yan? Ibig sabihin na including, kasama, Kasama, maging, those belonging to or associated with other states. Ibig sabihin, kahit na kayo pa ay kaibigan, kasundo, ano man. American, ang kalaban nila, kahit pa, May, eto May, ano ba ngayon? Mayo. May ngayon. March pa lang eh. Oo nga pala, Di March. sa May pa to. March. Ano sabi? May provided that they neither participate, basta hindi kayo makikisali, nor support acts of aggression against Iran. Ibig sabihin kung ang bansa mo, katulad ng Pilipinas, hindi naman natin sinuportahan si Trump, di ba? Wala naman tayo. Wala. Kahit pa kaibigan natin sa Trump, baka sabihin ng Iran, sige, okay, kawawa naman yung Pilipinas. Ano pa lalaban niyo sa amin? And fully comply with the declared safety and security regulations. Benefit from, eto na, Jen. Safe passage. Ligtas na pagdaan through the Strait of Hormuz in coordination with the competent Iranian authorities. Pero ako sa tingin ko na, itong statement na ito ng Iran, hindi lang nila direktang sinasabing, di ba, sabi ng Amerika ni Trump, buksan nyo na yan. Ito parang pinasway-sway lang yan ng konti, pero parang ganoon din ang dating na padadaanin na nila ang mga barko na may kargang krudo na dumadaan po sa Strait of Hormuz. Basta huwag niyong... Yan kasi ng Persia nung araw Nung araw yung Persia na yan. Talagang makapangyarihan talaga yung bansa na yan, yung Iran na yan. Kaya, yan yung naniniwala ako. Ito, masingit ko lang ito Dalawa kasing lahi yan Isang lahi kay Abraham, di ba? Anak ni Abraham. Anak niya sa pangako, si Isaac. Di ba? Pinangakuan siya ng Diyos na kay Isaac. Sino kapatid niya? Si Ismael, di ba? Na si Isaac yung inaalay sa bundok. Sino may related sa kwento dito sa Biblia? Kay Abraham. Iniaalay niya yung anak niya na si Isaac. Yun yung anak kay Sarah. Kay Abraham. Na matanda na si Sarah pero nanganak pa rin. Yun yung bunga si Isaac. Pero bago yun, may napangasawa pa si Abraham. Yung asawa kasi ni Abraham si Sarah, baog kasi si Sarah noon pinaghimalaan niya siya ng Diyos na nagkaanak pa siya kay Isaac nga ang bunga. Ngayon, si Sarah kasi baog, gusto niya magkaanak si Abraham, alam nyo na, dun sa alipin ni Sarah. May alipin kasi si Sarah may alipin si Agar. No? Sabi niya, Abraham, ito na lang mo. Agar, pwede pa nung araw yun Dito ngayon, hindi na po pwede yun. Di mandana, saka selos na yun. Ikaw, papayag kayo katulong mo. Ipaano mo sa asawa mo para magkabuntis lang. Hindi, di ba? Pero nung araw, ganun ginawa ni Sarah. Itong alipin kong si Agar. Agar, babae yun. Yung alipin kong si Agar, iano mo sa, tapos mabuntis. Yung nabuntis niya, ang anak nun si Ismael. Kumbaga si Isaac, kapatid sa ina kay Abraham. Gets nyo? Magkapatid si Abraham kay Isaac. Magkapatid si Isaac sa si Ismael. Magkaiba ng ina. Ang ina ni Isaac, si Sarah. Ang ina ni Ismael, alipin ni Sarah. Yun yung kwento na yun. Ngayon, ang nangyari, tamoy pangako talaga. Ang pangako, padadamihin ko anya ang iyong lahi, Abraham, na parang isang bituin sa langit. Ganyan karami ang iyong lahi. Di ba dumami hanggang sa Panginoong Jesucristo? Hanggang sa atin ngayon? Lahi na ni Abraham, kay Isaac, kay Isaac. Di ba? Ngayon, si Ismael, yun yung pinaniniwalaan na Middle East. Si Ismael, yun yung pinangakuan din yan na pagpapalain ko ang iyong lupain. Talagang siksik liglig umaapaw, sabi niya ni Brother Mike. Di ba? Siksik liglig umaapaw. Di ba? Ngayon, yung pag-apaw na siksik liglig na yon, naniniwala ako. Yung pangako na yon, si Ismael, sa lahi na yon, yun yung Iran, Iraq, Syria, yun yung mga lahi ng Middle East. Di ba? Yun yung sinasabi na lahi nila, pati yung ano man ang paniniwala nila,
Di ho ba? Nahati yan. Yan yung oil. Di ba? At tingnan mo, apektado lahat. Asa ng oil? Asa ng ano na tayo? Apektado lahat. Nawala ang Iran, gera, kita mo, hikaos lahat, pati ibang bansa. Di ba? Totoo yung sinabi ng Diyos. Yung pangako kay Abraham, pararamihin ko yung lahi. Ayan, dami lahi kay Abraham. Sa panahon ng Jesucristo hanggang sa Kristiyano, di ba? Dami. Di ba? Marami pa kasing dami ng bituin sa langit. Di ba? Ganon din yung kay Ismael. Kaya yung bansa na yan, pinagpapala, ano doon pa rin yung pagpapala. Di ba? Iba pa rin yung sa Israel, syempre. Sa ibang talakayan niya. Pero dito, pahinga natin to. Na kayo sasali sa gulo. Yun lang ibig sabihin. Oh, well, talaga naman, iba yan, negosyante, talaga naman. Oo, negosyo lang kayo. Kung negosyo, negosyo lang tayo. Ayun o, ito pala Nelson. Yun ang isa sa atin ni Jess. Sabi ni Jess, stronghold po yun. Ay, nakalimutan na. Hindi ko talaga maalala. Alam mo, stronghold yung nilalagay ko nung high school ako eh. Gel yun, gel. Wala na, kinalimutan na tayo. Hindi ngayon kasi puro anda concentrate ata sa LTO. Sa LTO. Wala sa barko yan, ha? Wala sa barko. Wala sa barko. Akala ko may barko kayo. Pero alam ko pwede na yan eh. Kasi insurance naman lahat yun pwede. Oo, pwede. Oo. Pwede yan. Kahit pa dumaan sa Strait of Hormuz yan. Gulf of Aden. Oo. Gulf of Panama. Yun naman pala. Oo. Ibig sabihin, kung totoo ang sinasabi ng Iran na ito, edi pwedeng wala dapat tayong problema dito na pinag-uusapan na, di ba? Oo. Yun na nga siya sabi ni Senator Marcoleta. Kung wala pa ng problema dyan sa Iran na pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga barko, ng mga tanker ng oil, nagtataka, bakit mataas ang oil? Hindi natin alam. Ha? Hindi natin alam. Kayo na umusga kung ano nangyari. Kung kung sakali di ba dumadaan dyan. Oo nga. Pero teka lang, yung mga dumadaan bang vessel doon sa may tinira ba ang Iran or Wala. kabilang panig? Wala. Wala naman ata, no? Wala. Pero sabi lang, hindi parang nakatraka lang doon sila sa Na-stranded dahil nga wala kang tumanggap na Insurance. insurance. Oo. So, Ayun. walang Ang hirap kasi dapat maging patas tayo, maging parehas tayo. Tao rin di mga yan eh. Hindi naman masasama rin yung mga yan eh. Kumbaga, dyan lang kasi nagkaroon ng problema sa Strait of Hormuz kasi gera nga digmaan. Trans. Sa akin na po kayo tumawag. Insurance agent ako. Broker ako eh. Kaya Broker. nga. Oh, pwede. Di ba? Oo. Oo. Yan. Baka pwede. Meron kasi insurance company pa Genesis ata yun Baka eh. pa-credit natin yun. Oo. Pa-credit natin ito doon sa Strait of Hormuz. Kasi ang problema ng insurance dyan, ayaw nila pumasok dahil, di ba, in-insure mo yung barko dyan. Oo, tinira. Hindi nga yung tinira, yung makadaan ng yung bomba. Yung sea mine, no? Si Mine nandun. Oo. Naku po, kailangan babayaran mo, di ba? Lugi ka kagad. Yun na mahirap. Yung tinira yung yung sa sea mine. Di ba? Mahirap yun. Nga, lahat yun lang laman nun, babayaran mo, pati yung barko eh, no? Meron pang isang balitang lumabas at ito nag-viral kahapon dyan eh. Ano Medyo pang gabi-gabi sabi na. niyan? Na pinaplano daw po ng Iran, ito hindi naman sana totoo Oo. na pasabugin ang fiber optic sa ilalim ng dagat Nako po, mahirap yan. Ay, yung mga kable. ng internet. Kasi tayo, may mga kable tayo. Di ko alam kung sa Pilipinas yata may fiber optic tayo dyan sa Bataan. Dyan sa tatlo fiber optic natin eh. Nakapalibot sa buong mundo yan na isang wire na internet. Alam nyo, napaka-budget ang ginawa dyan. Oo, kable, oo. Pag nangyari ito, patay po ang internet sa buong mundo. Nako, Hindi, bakit? Mapuputol. Ganon? Oo. Hindi, meron Buong tayong, Asia. meron tayong yung satellite na eh. Nako kahit na. Ganon? May, hindi, mas mabilis kasi ang fiber optic sa ilalim ng dagat. Yung mga wire na malalaki, matatabayo. Sobrang baka gahiganting wire yun na nasa ilalim ng dagat na doon dumadaloy lahat ng... Kaya nga pag naputol yun, mawawala internet. Kaya nga, nakakapag-usap tayo sa ibang bansa ng milliseconds lang eh. Na pag naghilo ka, harating ka agad sa kanya. Di ba? Ganyang kabilis, walang kadilay-delay, di ba? dependent pa rin yan sa Fiber optic. Oo. Dumadaan sa ilalim ng dagat Oo, yun eh. kasi meron pa rin pinagkukunan ng... Ganun ba? Oo. Baka kasi ako Starlink ng kakampi siguro na yan. Eh, di ba kasi Sige, tirahin mo yun. kalaban na ng negosyo ko. Di ba kalaban na ni Trump siya Oo eh. nga. Oo. Pero ito daw po ay walang katotohanan. Hindi naman pala Hindi totoo. totoo. Yun. Imposible daw ho na gawin nyo ng Iran. Oho. Pero, eto ang pero mabigat, Jen. Nangyari na daw yan noong unang panahon, ng mga several years ago, Na? nang hindi naman sinasadya.
Natamaan yung Tinamaan kasi meron fiber yatang- optic nila sa lalim ng dagat? May pinasabog atang barko sa labanan ay na-damage yung yung fiber optics na yan. Nagkaroon ng pagbagsak sa malaking bahagi ng mundo na walang internet. Bagsak. Eh ngayon, kung magiging... Kaya yung Strait of Hormuz, napakalaking bagay na... Malaki talaga. Yung sabi ko sa inyo, di ba? May hula. Hindi hula sa Biblia, may pangako. Sa Biblia. Yun yung lahi na ni Ismael at kay Isaac. Hindi, kaya lahi na ni Ismael. Ako, sa akin lang to ang lahi ni Isaac sa Asia, Europe, Antarctica, wala naman tao eh. Pero lahi ni Ismael yan, yung Middle East, Asia din kasi yung Iran eh, pati Israel eh. Yung mga, yan, kalahati niyan, Europe, yan, Egypt, Africa naman yan. Pero, yan yung mga lahi na ni Ismael. Diba? Nahati sa dalawa yan. Yun yung pangako na hindi pababayaan si Ismael. May pangako na pauunla rin. At mo, hanggang ngayon yung oil. Talagang walang laban ang mangyari. Kasi pagka daw dyan, halimbawa, nagkaroon ng bombahan at naapektuhan yung... Kasi yung gulpo andyan talaga ang ng buong mundo eh. Pagka naapektuhan yung linya na yun dyan, ng internet, dan laking perwisyo yan. Ang laki perwisyo talaga nun. Pag talagang yan. Pag nawala ka ng internet, di ba? Mawala ng lahat, wag lang internet sa panahon ngayon. Kasi ang panahon ngayon, nakabase na lahat ng tao sa internet eh. Lahat ng trabaho ngayon, nakabase sa internet eh. Tama, di ba? Mga remittance, alam mo, lahat talaga eh. Lahat ng kilos ngayon, pang internet na eh. Di ba? Pati paggawa ng sapatos yata eh, ginagamitan ng internet eh. Di ba? Alam niyo yun? Pati paghulma ng mga sasakyan eh. Di ba? Naka-program sa internet eh. Kaya mahirap pag nangyari. Pero sana wag naman mangyari, pero hindi naman totoo, no? Ayun, dito napatunayan natin dito talaga na si Senator Marcoleta binunyag na meron daw gano'n. Pero hindi naman natin sinasabi na yung kumpanya na yung mga yan eh. Si Senator Marcoleta na sabi yan, di tayo na sana masiguro natin na talagang sa susunod na buwan na makakuha tayo ng diskarte, na makakuha tayo ng oil. Na wag na tabaas ang pride natin. Sa China, kumuha tayo, no? Di ba? Huwag na kayo mahiya. Kung dati yung kaaway ng China, pakumbaba tawag doon. Hindi yung suka, pakumbaba ang tawag doon. Okay, maraming salamat sa inyo. Ingat lagi kayo. Isang makabuluhang talakayan. Paalam sa inyong lahat.